Ating na-harvest, na inog na bunga ng ating mga tanim na strawberry. May tinira pa po ako dyan, medyo manibalang pa lang. Harvest ko po yan sa mga susunod na araw. Samahan niyo po ako na gagawa ng masarap at masustansyang strawberry graham float in a cup ala Magsasakang Reporter. Gawing masarap at masustansyang strawberry graham float. Siyempre po yung ating strawberry, bagong harvest na strawberry, all-purpose cream. Damihan nyo po, Tapos ating condensed milk. Tapos yung ating graham. So, meron po tayong dalawang jar dyan. Dyan po natin siya ilalagay. So, yan po ang kompletong sangkap. So ngayon po iugasan natin ang ating bagong harvest na strawberry. Tatanggalin po natin yung mga tangkay. Ayan. Ito yung kanyang mga tangkay. So, imahin po natin. Ayan. Ano kayong mga daon sa gilid, Tanggalin po. Natin doon. Tangkay pa. Tangkay. May kagat ng ibon, Ayan. Yun. Dito naman natin ngayon hugasan. Ayan. Para mawala po yung konting dumi o kaya po kung merong alikabok. Alright. So ngayon po ay tatanggalin natin, iwain natin maliliit ang ating strawberry. Tatanggalin nyo po yung mismong parang pinaka tangkay niya. Sa gitna. Ayan, ganda po ng ating strawberry, Ayan. Nasa inyo po kung anong korte po ninyong pag-ihiwa. Basta iwa-iwalay po siya ng ganito, ng medyo maliliit. Ayan. Malutong po yung ating strawberry dahil kaka-harvest lang niya. Ayan. Tanggalin po natin yung pinakatangkay. Ito parang maniba lang pa lang po siya, hindi pa siya masyadong hinog, Ayan. Malutong siya, Maniba lang pa lang to. Hindi pa siya hinog na hinog. Makikita nyo po yung strawberry kapag hinog na po yan, kagaya po ito, yan, hinog na hinog. Hinunaan pa ako ng ibon dun, May kakagat na konting ibon. Tatanggalin natin yung ito. Ayan. Inog, red po, yung kapag inog na siya. Ayan. Kaya po natin. Yung strawberry po, pwede rin mas masarap din pong kainin ng raw to, pero kung marami po kayong harvest, ayaw pong kainin ng raw, ito po, ang gagawin nyo. Strawberry graham. Okay. So, yan po yung makikita nyo po yung mga puti-puti na po ito na sa balat. Yan po yung seeds ng strawberry. Isa pa po sa pag-propagate kasi through seeds. Pero pinakamadali nga,
yung runners niya. Yan. Okay. Alright. So ngayon po simulan natin ang paggawa, no? Pagsamahan na po natin itong condensed milk sa itong ating Graham, sa ilalim po yan. Tapos lagyan po natin ng ating strawberry. Basta takpan lang po yung mismong ibabaw niya, no? Ng ganyan lahat. Lagay tayo nitong ating condensed milk at all-purpose cream. Ayan. So, eksakto po isang dalawa. Isa't kalahati. Ayan. Okay, pagkatapos ng unang layer, another layer naman, ano? So, yung ating Graham. Ganun, sunod-sunod yun lang po, ano? Hanggang mapuno. Ayan. Takpan lang po ang ganito. Ayan. Purpose cream. Ayan. Isa't kalahati po yung nilagay ko kanina. Isa't kalahati rin ngayon. Ayan. Pantay natin. Pantay natin dito. Ayan. Okay. Next, ganun din po. Another yan. Tapos ipantay natin. Patag natin. Ayan. So hanggang mapuno po yan, paulit-ulit. Okay, matapos natin siyang i-layer, ay lagyan natin ng dalawang toppings. Ayan. Ang ganda po ng pagkakaiwa natin sa toppings. Kala mo heart, oh. Ayan. Tapos tatakpan natin. Ayan. Ilalagay po ngayon natin to sa rep. Pwede nyo pong palamigin yan ng 3 to 5 hours. Pero mas masarap po yan ng magdamag. So ito, isa na tayo. So ngayon po ilalagay natin to sa rep. Ano? Palalamigin natin siya ng 3 to 5 hours. Pero mas maganda po, magdamag. Mas masarap po siya. Okay, lagay natin ngayon sa rep at ating palamigin. Yan. Alright. Matapos ang 5 oras na pagpapalamig, so ito na po yung ating bagong strawberry Graham float. Ito na po yung ating bagong gawang strawberry Graham float. Yan po, no? Matapos ang 5 oras na pagpapalamig sa rep. So ngayon po ay titikman natin to kung gaano
Po ang tanim na strawberry. Kung ngayon pong kainin yung raw pagka-harvest, ay ito po, masarap na dessert o pang-imagas. From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na maprodyo ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po! Ngayon po'y sasagutin kong ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Linda Valdelobar. Sir Mer, paano po ang mag-hydroponics farming? Salamat po. Thank you very much, Linda. Ang hydroponics method of farming ay nagtatanim tayo ng mga green leafy vegetables sa pamagitan ng tubig. Madalas ay ginagamit yan ay coco peat at ang ginagamit ay liquid solution. Doon nakakakuha ng nutrients ang ating mga tanim. A and B yung ginagamit yan. So yun po yung hydroponics method of farming. Tanong naman mula kay Emily Remerata. Sir, meron lang buwan po ba bago magbunga ang strawberry? Salamat po. Thank you very much sa Emily. Pwede mong pabungayin ng strawberry within 1.5 year. Maganda na yung puno niyan. At ang pagpapabunga ng strawberry ay ipruning mo lang. Tanggalin mo yung kanyang ibang bahagi ng kanyang mga sanga at nang sa ganon, magkaroon ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Yoli Castrejeres. Sir Mer, ano pong magandang variety ng lettuce na hindi po mapait? Salamat po. Thank you very much sa Yoli. Ako isa sa mga nasubuhan ko na magandang variety of lettuce na hindi pumapait ang lasa kahit masobran siya sa araw bago mo siya i-harvest ay ang fanfare variety. Pwede mo rin itry yan, madali siyang itanim, alagaan at patubuin. Tanong naman mula kay Alma Beatizula. Sir, meron pong magandang pangalis ng puti-puti sa likod ng daon ng sili. Salamat po. Thank you very much sa Alma, mga white flies yan, Mag-apply ka ng OHN. Yan ang aking ginagamit. Ito yung pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Igayatin mo yung mixture, tapos 1:1 ang ratio. I-ferment mo ng 3 weeks. After fermentation, kunin mo yung katas. Sa bawat isang kutsara ng katas, 1 liter na tubig. Ipang-spray mo sa iyong mga tanim na sili at iba pang mga laman na sinasalakay ng white flies. At ang uling tanong natin ay mula kay Efren Bigay. Sir Mer, pwede rin po bang i-spray sa mga fruit-bearing trees gaya ng mangga, avocado, langka at iba pa? Ang itinuturo po ninyong natural na pesticide. Salamat po. Thank you very much, Efren. Yes, pwedeng-pwede yan. Natural yan. Hindi yan makakasama sa ating mga tanim na halaman. Sa halip ay makakabuti yan, lalo na yung ating ibinabahagi na pampabulaklak at pampabunga ng ating mga tanim na halaman na fermented fruit juice at iba pang mga konkoksyon. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay dating DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña, Dr. Porcia Lapitan, Venus Bengson, Agi Mora, Alex Giao, Alex Puentes, Tatay Roberto Reano, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Margie Vargas at Joko Santoyo, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Puring Rivera, Dennis N. Amor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Romeo N. Esosa Fernandez, Bobet N. Josa Cunanan, Eddie N. Joserina Alhambra, Ben at Linda Tolosa, gayon din si Leopoldo Lagman and family. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.